ang biggest dollar earner natin ay remittances galing sa inyo, no? Galing sa inyo, no? Kaya alam mo, ang problema ngayon, baka hindi na tayo makalampas diyan, no? Yung ating curse, yung ating mababang comparative advantage, which means corruption, which means infrastructure, which means education, no? Which means leadership, at yung mahalagang elemento ng ating ekonomiya like agriculture, manufacturing and industry, no, na mababa, hindi na tayo makakalusot ngayon. Hindi na solusyon ngayon ang remittances lamang. Kailangan tumbukin na talaga natin yung mga pangangailangan para tunay na masustain ang kaunlaran ng isang bansa. Sayang, sana nagamit natin yung ating mga remittances to develop our economy, to develop our infrastructure, to develop our education. Dahil hindi nagamit, kung hindi natin yan aayusin in the next few years, ay hindi lamang tatamaan yung ating education, kung hindi tatamaan yung ating ekonomiya. Dahil nagiging competitive yung mga kapitbahay natin ngayon ay mabilis yung kanilang pag-scaling up, lalong-lalo na sa education at saka sa export. At ang pinakamagandang halimbawa dyan ay Vietnam. No? In a few years, kung hindi tayo mag-aayos, mismo yung Cambodia, lalampasan tayo. Nako po. Dahil pa-scale up yung kanilang economy, no? Balikan ko lang yung setting sinasabi mo baka kasi hindi aware yung iba. Doon sa ranking din natin sa PISA, same PISA survey in math, reading, and science. Among 81 countries, pang 6 tayo sa pinakamababa. Oh my God, diba? Tapos ang nabasa ko dyan, less than a quarter doon sa mga estudyante nating nag-take ng tests. Ang nakamit lang nung minimum level of proficiency sa math, reading, and science. Ako naman naisip ko dyan, Sek, tama yung sinasabi mo, kung papatuloy man natin yung labor export policy natin, mas mahirap yan for the next generations if this is what's happening because yung mga countries accepting OFWs, international workers, ngayon nire-require na nila Dumadami na yung requirements for skilled workers, yung mga in careers where kailangan talaga ng mga matatalino nating mga tao. Okay, paano yan? Do you think yung sinasabi mo na dapat mag-build na from inside, industries natin locally dahil nga hindi sustainable yung labor export policy. Do you think that's the direction we're heading to? Because I don't think so. Parang the government right now is even making it easier for people to leave the country as opposed to keeping them inside. Well, yun yung medium term at saka long term. No? Pero short term, kailangan nating ayusin yung ating mga minimum requirements para sa ating education. Lalo na yung mga sector na palabas ng bansa. Halimbawa, maalala mo, Ina, last year, muntik tayong masarhan sa ating mga seafarers. Yung mga seamen natin. Tayo kasi yung biggest exporter ng seamen sa Europe. No? Tayo, at muntik magsara yan sa atin dahil hindi tayo nag-fill ng criteria in terms ng minimum educational requirements para sa mga seafarers. Dahil yung mga seafarer natin, very technical yung kanilang pangangailangan dahil pag hindi sila, pag kulang yung kanilang skill set, delikado yung mga barko. No? Delikado yung mga may hawak ng global trade, yung mga malalaking mga trawlers, malalaking barko. Kaya nga last year, binigyan tayo ng kaunting palugit, no, na ayusin nyo yan. Kung hindi, sa susunod na review, ay hindi na namin kayo bibigyan ng mga lisensya, yung mga seafarers nyo. Isa yan sa biggest dollar earner natin sa mga OFW. Ang lalaki ng sahod ng ating seafarer. So at the minimum, yan, kayang ayusin yan Kayang ayusin yan ng CHED, kayang ayusin ng Marina, ano ba? Kaya ayusin ang ating mga mahalagang ahensya na nakatutok diyan. Pero bakit hindi maayos? No? Political bill yan No? Siguro isang positibo dito sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte, baka makahanap tayo ng Secretary of Education na meron talagang background, meron talagang galing tungkol sa basic education. Dahil diyan ka magsisimula basic education natin. Diba? So, sana makahanap si Presidente Bongbong na may background naman
sa education at kumuha ng mga team o mga tao na may background din. Halimbawa, yun na nangyari, wala nang background si Vice President Sara, yung kinuha pa niya mga undersecretary, 4 yung inabutan niya, 3 yung idinagdag niya, 7. So halos na doble yung kanyang mga undersecretary, ay wala ring background sa education, no? Team effort 'yan, no? So sana ngayon may pagkakataon para hindi naman tuluyang mag-deteriorate yung ating education system, specifically yung basic education. No? Dagdag dyan ay kailangan sana ma-realize natin kahit i-improve natin yung curriculum kung yung mga bata ay walang sustansya sa katawan. Yeah, isa pa yun. Kung yung mga bata papasok sa eskwelahan gutom, no? Wala rin sila matututunan. So kailangan i-improve natin yung sustansya, yung kalusugan ng ating mga kabataan para kahit ini-improve natin yung ating curriculum, ini-improve natin yung ating mga guro na dapat continuous yung education ng ating mga guro, hindi yan dapat titigil sana yung mga kabataan naman ay may enough sustenance para yung ituturo sa kanila papasok sa kanilang mga utak. Bawasan natin yung mga pork barrel, bawasan natin yung lump sum, bawasan natin yung mga flood control. Diyan natin ilagay sa pagkain ng ating mga kabataan, no? Halimbawa, diyan sa Canada, halimbawa sa Europe, napakahalaga ng kabataan. Talagang inaalagaan yung nutrition yan Correct. Inaalagaan yung serbisyo para sa kanila. At lalo na inaalagaan yung kanilang education, no? Sa atin mukhang napapabayaan yan Okay. Kaya, dapat magising tayo. No? Puntahan natin yung yan sa DepEd, the leadership in the DepEd. Is it fair to blame this on just VP Sara? Siyempre hindi naman, I mean, matagal na sigurong talagang may problema sa DepEd, kaya yung mga estudyante, kasi yung mga tinetestin para mga 10, 15 years old, no, dyan sa PISA. Have we been all this for a long time now, putting wrong leaders in, educational institutions? Sabi ko nga kanina, Ina, this is systemic. So, ibig sabihin, hindi lang siya problema ng isang tao. No? Lalong-lalo na itong si Vice President Sara. Pero, nakakadagdag siya. No? Ibig sabihin, imbis na mapigilan yung pag-deteriorate, lalong bumibilis. Kung yung ilalagay mo dyan ay walang skill set, walang wherewithal, walang background sa education. No? Kung yung ilalagay mo dyan na team na kasama niya, ay wala ring background sa education. So, hindi ko sinasabi na lahat ng problema ay dahil sa kanya. Dahil nga systemic May problema tayo sa sistema ng edukasyon. Halimbawa, yung sustansya ng mga kabataan, ang tagal na niyang hindi ginagawa. No? So, malaking elemento siya sa pag-deteriorate ng learning process, sa learning capability ng ating kabataan, na eventually magiging labor force natin. Diba? Yun. Pero kung ilalagay mo diyan wala man lang background, no? Hindi man lang maipaliwanag kung ano yung mandate ng DepEd pagharap sa Senate hearing, di ba? Tapos meron pa siyang isang undersecretary na pinupuri yung PISA result. Ibig sabihin hindi na intindihan yung PISA result last year, no? Wag naman ganyan. Maglagay naman tayo ng may kakayanan, para at least pansamantala, kahit pansamantala man lang, mapigilan yung deterioration habang inaayos yung mga fundamental na mga pangangailangan. Yung galing ng mga guro, yung mga libro natin na mismo yung mga datos, mali-mali, yung ating online capability sa education sa panahon ng artificial intelligence, yung sustansya ng ating mga kabataan na walang papasok sa mga utak kung gutom. So, may mga fundamental pero at least, habang inaayos yan, maglagay ka naman na matino. Maglagay ka naman na alam kung ano yung pangangailangan ng DepEd. Maglagay ka naman kung ano yung pangangailangan ng basic education. At maglagay ka ng isang team na kahit hindi ganun kagaling yung Secretary of Education, at least meron siyang team na magtuturo sa kanya, mag-aalalay sa kanya, no? Na ma-improve yung kabuuang educational system. Oo. Sek, bakit I mean, pag nag-research ako about yung mga issue dyan sa DepEd, ilan lang yung mga officials talaga na nagsasalita
tungkol dito. Obviously, bigay na natin sa DepEd, pero halimbawa sa Senado, yung chairman of the Education Committee, Senator Win Gatchalian, siya madalas ko nakikita. But considering the level of, nakaka-worry, itong mga PISA results nito, hindi siya masyado, we don't see it in the headlines, instead we all see other things. Do you think it's not being given enough attention by the government? Kahit na ilang beses na rin, yung ilang mga opisyal raising, concerns about this. Yes. Halimbawa, hindi na harness yung mga magagaling nating educators. No? Mm-hmm. Halimbawa, may magaling ka na educator. Halimbawa, si Boying Bautista. Isa yan sa pinakamagagaling natin sa economy. No? Meron kang Randy David, no? Na magaling. Pwede yan magbuo ng isang think tank para talagang i-assess yung ating education system. Katulad ng pinag-uusapan natin ngayon na PISA. No? Na PISA report. Katulad ng World Bank report. No? Wag lang siyang i-submit ilagay lang sa taas ng lamesa. Talagang pag-aralan at gumawa ng hard decisions para yan ay harapin at i-mitigate. Yun yung ating kinakailangan. No? Halimbawa, si Popoy de Vera, yung head ng CHED, na dapat ay tumutulong dito sa problema ng ating mga seafarers. Hanggang ngayon, wala akong nakikitang improvement No? Wala yan, no? Nandun na yan noong panahon ni Digong, nandito ngayon sa panahon ni BBM. So, ibig sabihin, at least 8 years, walang improvement doon sa hinihingi na global minimum para sa education ng ating seafarers. That is a bad example of how not to do things. No? So, ganun din sa ating basic education. Dahil basic education is the foundation of the entire educational system. No? Kaya mahalaga yung leadership, mahalaga yung political will, mahalaga yung pag-prioritize. No? Dahil pag titingnan ko lang yung ating national budget, ba't ang daming flood control? No? Ba't ang daming flood control? Bakit kulang yung ating itong naging scandal dun sa laptop? Correct. Diba? Na mahigit doble yung presyo. Tapos mahigit doble na nga, hindi pa naibigay sa mga guro. No? Maganda sana yan para i-improve hindi lamang yung kanilang teaching skills, 'di ba? Ma-improve mismo yung ating pag-deliver ng maayos na edukasyon sa ating mga kabataan. Ngayon, ano pa nangyari diyan sa investigasyon na yan? Hindi ko na yan. Oo nga wala na nga update kung meron lang napanagot doon sa issue na yan. Ay nako, speaking of si CHED Chairman Popoy de Vera, I think nandito siya ngayon sa Canada. Nag-message siya sa akin Uy, may hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.